Sa umpisa pa lang ng kanilang meeting, binalaan na agad ni Xi Jinping si Donald Trump tungkol sa pagtulong ng US sa Taiwan. Ayon kay Xi, maaaring pagmulan ng direktang labanan sa pagitan ng US at China ang Taiwan kapag hindi ito nahawakan ng maayos. Ang babalang ito ay kaugnay umano ng napagkasundoang $11.1 billion na weapons package na bibilin ng Taiwan mula sa US. Kabilang dito ang HIMARS rocket system, howitzer, Javelin anti-tank missile at Altius drone, mga sandatang malaking tulong sa depensa ng Taiwan laban sa posibleng pag-atake ng China. Alam naman ng karamihan na matagal nang gustong mabawi ng China ang Taiwan at kung hindi lang dahil sa proteksyon ng US at sa iba pang mga mahalagang dahilan na pag-uusapan natin mamaya, malamang matagal nang sinubukang lusubin ng China ang Taiwan. Pero ano ba ang meron sa Taiwan? At bakit handang makipagbanggaan ng China sa US dahil lamang sa maliit na islang ito? Sa kabilang banda, bakit naman handang protektahan ng US ang Taiwan kahit maaari itong magdulot ng mas malaking digmaan laban sa China? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kapag sinabi ko na ituro mo ang China sa mapa, malamang ito ang ituturo mo. Kapag tinanong naman kita kung sino ang namumuno sa China, malamang ang sasabihin mo ay si Xi Jinping. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hanggang noong 1971, ito ang kinikilalang China ng United Nations? Sa katunayan, ang opisyal na pangalan ng Taiwan ay Republic of China. At kung sila ang tatanungin, sila ang tunay na China, hindi ang People's Republic of China o PRC na kontrolado ng CCP sa ilalim ni Xi Jinping. Pero kung ang PRC naman ang tatanungin, sila ang tunay na China at ang Taiwan ay isa lamang rebelde o rogue province na bahagi pa rin ng kanilang teritoryo. Sa madaling salita, para sa China, ang Taiwan ay teritoryo nilang hawak ng mga rebelde. Para naman sa Taiwan, ang mainland China naman ang teritoryo nila na hawak ng mga rebelde. Magulo, di ba? Para mas maintindihan natin ang sitwasyon, balikan natin ang kasaysayan ng China. Noong 1894, nagsimula ang First Sino-Japanese War kung saan natalo ang Chinese Empire laban sa Japan at nagresulta sa pagbibigay ng isla ng Taiwan sa mga Hapon noong 1895 sa ilalim ng Treaty of Shimonoseki. Ang pagkatalo ng China sa giyera ay nagdulot ng matinding kahihiyan at lalong nagpahina sa Qing Dynasty na namumuno sa bansa. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nawalan ng tiwala ang maraming mga Chinese sa kanilang sariling pamahalaan. Dahil dito, nagsimulang lumakas ang mga kilusang revolusyonaryo na naniniwalang kailangan ng pabagsakin ang Qing Dynasty upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa China. Nagsimula ang Republic of China noong January 1, 1912 matapos pabagsakin ng mga rebelde ang Qing Dynasty. Isa sa mga pinakamahalagang leader ng revolusyong nagpabagsak sa Qing Dynasty ay si Dr. Sun Yat-sen. Matapos maitatag ang Republic of China, pinagsama-sama ni Sun Yat-sen ang iba't ibang mga grupong revolusyonaryo upang mabuo ang Kuomintang o KMT, na kilala rin bilang Chinese National Party, na kalaunan ay naging pangunahing puwersang politikal sa bagong republika. Noong 1921, nabuo naman ang Chinese Communist Party o CCP sa pangunguna nila Chen Duxiu at Li Dachao. Pagdating ng 1923, inanyayahan ni Sun Yat-sen ng CCP na makipagkaisa sa KMT sa pagbuo ng alyansang tinawag na First United Front. Layunin nitong pag-isahin ng iba't ibang mga puwersa sa China at tuluyang wakasan ang kaguluhan at paghahari ng mga warlords na naghati-hati noon sa bansa. Ngunit hindi nagtagal ang pagkakaisa ng KMT at CCP. Noong 1925, pumanaw si Sun Yat-sen at unti-unting lumakas ang impluwensya ni Chiang Kai-shek, isang military leader ng KMT na may matinding pagdududa sa mga komunista. Sa tulong ng First United Front, inilunsad ng alyansa ang tinatawag na Northern Expedition noong 1926. Ito ay isang malawakang kampanyang militar laban sa mga warlord na may hawak sa iba't ibang mga parte ng China. Naging matagumpay ito at unti-unting napag-isa ang malaking bahagi ng China. Pero habang tumatagal, lumalakas ang impluwensya ng CCP sa loob ng alyansa, na siya namang ikinabahala ni Chiang Kai-shek.
Nag-alala siya na baka sa kalaunan, maagaw ng mga ito ang kontrol sa republika. Kaya noong 1927, inilunsad ni Chiang Kai-shek ang isang madugong kampanya laban sa mga komunista. Libo-libong hinihinalang mga komunista ang inaresto o pinaslang sa tinatawag na White Terror at dito tuluyang nasira ang alyansa ng KMT at CCP. Ito ang naging simula ng tinatawag na Chinese Civil War. Pagsapit ng October 1934, nanaig ang KMT laban sa CCP at napilitan ng mga komunista na iwan ang kanilang base sa Jiangxi Soviet at tumakas papunta sa probinsya ng Shanxi sa pangunguna ni Mao Zedong. Ang pagtakas na ito ay tinawag na The Long March. Mahigit 100,000 na komunista ang nagsimulang tumakas mula sa Jiangxi Soviet, pero tinatayang nasa 8,000 na lamang ang nakaabot sa Shanxi matapos ang halos isang taong paglalakbay. Ngunit habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng KMT at CCP, isa pang mas malaking banta ang unti-unting lumalapit sa China. Noong 1931, sinakop ng Japan ang Manchuria region ng China. Pero sa halip na labanan ang mga Hapon, mas pinili ni Chiang Kai-shek na unahin ang paglaban sa CCP. Dahil dito, maraming opisyal ng militar ang nabahala, kabilang si Zhang Xueliang, isang dating warlord at general ng KMT. Noong December 1936, habang nasa Xi'an si Chiang Kai-shek upang pamunuan ang panibagong opensiba laban sa CCP, bigla siyang dinakip ng sarili niyang mga sundalo sa pangunguna ni Zhang Xueliang. Ang layunin nila, pilitin si Chiang Kai-shek na itigil ang civil war at makipagkaisa sa CCP upang labanan ng pananakop ng Japan. Ito ang tinatawag na Xi'an Incident. Dahil dito, pansamantalang nagsanib puwersa ang KMT at CCP sa tinatawag na Second United Front upang labanan ang mga Hapon. Pagdating naman ng 1937, buong puwersang sumugod ang Japan sa China. At dito nagsimula ang tinatawag na Second Sino-Japanese War. Sa kabila ng pansamantalang pagsasanib puwersa ng KMT at CCP laban sa Japan, hindi nawala ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Habang nakafocus ang KMT sa mga malalaking laban sa mga syudad, ang CCP naman ay nag-focus sa maliliit na labanan sa mga kanayunan. Dahil dito, mabilis na naubos ang puwersa ng KMT habang unti-unti namang lumalakas ang impluensya at suporta ng CCP, lalo na sa mga probinsya at kanayunan ng China. Matapos matalo ang Japan noong World War II, napunta muli sa ilalim ng Republic of China ang isla ng Taiwan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kaguluhan sa China dahil muling sumiklab ang Chinese Civil War sa pagitan ng KMT at CCP. Pero sa pagkakataong ito, mas malakas na ang CCP kesa sa KMT. Unti-unting bumagsak ang mga pangunahing lungsod na hawak ng KMT hanggang sa tuluyang maagaw ng CCP ang malaking bahagi ng mainland China. Noong October 1, 1949, opisyal na tinatag ni Mao Zedong ang People's Republic of China o PRC sa Beijing. Tumakas naman si Chiang Kai-shek kasama ang pamunuan ng Republic of China papunta sa isla ng Taiwan. At dito nagsimula ang pagkakahati sa pagitan ng China at Taiwan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sa madaling salita, ang Taiwan issue ay hindi lamang simpleng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa PRC, sa ilalim ni Mao Zedong at ngayon ni Xi Jinping, ang Taiwan ay ang huling bahagi ng China na hindi nila tuluyang nakontrol matapos ang Civil War. Pero para naman sa Republic of China sa Taiwan, sila ang lehitimong gobyerno ng China na napilitang umatras matapos matalo sa digmaan. Sinubukan ni Mao Zedong na tugisin sila Chiang Kai-shek hanggang Taiwan. Ngunit natigilan ang plano ni Mao matapos silang matalo sa tinatawag na Battle of Guningtao kung saan nabigo silang sakupin ng isla ng Kinmen na kontrolado pa noon ng Taiwan. Dito unang napagtanto ng China kung gaano kahirap ang isang amphibious assault o ang paglusob sa isang isla mula sa dagat. Kasunod nito, naganap ang Korean War noong 1950 sa pagitan ng North at South Korea. Ang North Korea ay sinuportahan ng mga komunistang Soviet Union at China,
Samantalang ang South Korea naman ay sinuportahan ng United Nations sa pangunguna ng US. Lubos na ikinabahala ng nooy US President na si Harry S. Truman ang paglaganap ng komunismo sa Asya. Kaya nagpa siya itong tulungan ng South Korea bago pa ito tuluyang masakop ng komunistang North Korea. Nag-alala din siya na baka tuluyang masakop din ng komunistang China ang Taiwan. Kaya noong June 27, 1950, pinadala niya sa Strait of Taiwan ang US 7th Fleet, isang malaking puwersa ng mga barkong pangdigma upang pigilan ang posibleng pag-atake ng China sa Taiwan. Pero kung ang pagpigil lang sa pagkalat ng komunismo ang dahilan kung bakit pinoprotektahan ng US ang Taiwan, malamang nagbago na ang posisyon nito pagkatapos bumagsak ng Soviet Union. Pero hanggang ngayon, handa pa ring suportahan ng US ang Taiwan kahit maaari itong magdulot ng direktang tensyon laban sa China. Bakit? Dahil sa tatlong malalaking dahilan. Una, mahalaga ang Taiwan dahil sa strategic position nito. Kung titingnan natin ang lokasyon ng Taiwan sa mapa, makikita nating malapit ito sa mga pangunahing kaalyado ng US sa Asya, gaya ng Japan at Pilipinas. Kasama ng Japan at Pilipinas, bahagi ang Taiwan ng tinatawag na First Island Chain, isang hanay ng mga isla na tila bumabakod sa baybayin ng China. Mahalaga ito upang mabantayan ang mga galaw ng China sa Asya at maprotektahan ang mga kaalyado ng US sa rehiyon. Nililimitahan din nito ang kakayahan ng China na malayang makapagpalawak ng kanilang military presence sa Pacific Ocean. Ikalawa ay ang kredibilidad ng US. Kapag pinabayaan ng US ang Taiwan, lubos itong ikakabahala ng iba pang mga kaalyado ng US sa Asya tulad ng Japan, Pilipinas at South Korea. Pati ang ibang mga kaalyado ng US ay mawawalan ng kumpiyansa sa kanila. Kapag nangyari ito, maaaring bumaliktad ang ilan sa mga dati nitong kaalyado at lumapit sa mga kalaban ng US. Maaari ding lumakas ang loob ng mga kalaban ng US na hamunin nito o atakihin ang mga kaalyado nito. Ikatlo at posibleng pinakamahalaga sa lahat ay ang semiconductor industry ng Taiwan. Hindi lang naman ang Taiwan ang may kakayahang gumawa ng mga semiconductor chips. Pero ang Taiwan lang ang may kakayahang gumawa ng ilan sa mga pinaka-advanced na semiconductor chips sa buong mundo. Ito yung mga chips na ginagamit sa mga modernong cellphone, artificial intelligence o AI, supercomputers at maging sa mga makabagong military technology. Ang pinakamahalagang kumpanya rito ay ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Ayon sa iba't ibang mga ulat, malaking bahagi ng mga pinaka-advanced na semiconductor chips sa mundo ay ginagawa ng TSMC sa Taiwan. Sa madaling salita, marami sa mga modernong teknolohiya na ginagamit natin ngayon ay umaasa sa mga semiconductor chips na gawa sa Taiwan. Kapag nasira o natigil ang produksyon ng semiconductor industry ng Taiwan dahil sa isang digmaan, maaaring maapektuhan ang ekonomiya ng buong mundo. Maaaring magkaroon ng kakulangan sa mga smartphone, computer, sasakyan, AI systems at maging sa mga military equipment na ginagamit ng iba't ibang mga bansa. At dahil ang US ang pinakamalaking economic at technological power sa mundo, sila din ang may pinakamalaking interes sa semiconductor industry ng Taiwan. Sa kabilang banda naman, para sa CCP, ang Taiwan na lamang ang natitirang bahagi ng China na hindi nila tuluyang nakokontrol matapos ang Chinese Civil War. Para kay Mao Zedong noon at kay Xi Jinping ngayon, ang muling pagbabalik ng Taiwan sa kontrol ng mainland China ay simbolo ng tuluyang pagkakaisa ng China matapos ang mahigit isang siglo ng kaguluhan, pananakop at mga civil war. Sa pananaw ng CCP, hanggat nakahiwalay ang Taiwan, hindi pa tuluyang matatapos ang kanilang revolusyon at ang tinatawag nilang national reunification. Pero bakit hindi pa rin nila sinusugod ang Taiwan? Una ay ang proteksyon ng US sa Taiwan. Dahil sa mga nabanggit kong dahilan kanina, poprotektahan ng US ang Taiwan at hindi pa handa ang China para sa isang direktang gyera laban sa US. Kahit mas malaki ang bilang ng mga puwersa ng China kumpara sa US, mas advance ang teknolohiya ng mga sandata ng US.
Mas malawak din ang karanasan sa aktwal na digmaan ng mga Amerikanong sundalo kumpara sa mga Chinese na sundalo. Pareho din silang mga nuclear power at ang digmaan sa pagitan nila ay maaaring magresulta sa nuclear war. Ikalawa ay dahil hindi madali ang isang amphibious assault. Gaya na nabanggit ko kanina, natuto na ang China mula sa kanilang karanasan sa Battle of Guningtao. Ang isla ng Kinmen noon na sinubukan nilang lusubin ay di hamak na mas malapit at di hamak na mas maliit kesa sa Taiwan. Pero nabigo pa rin sila. Paano na kaya ang Taiwan na mas malaki, mas malayo at mas malakas ang mga depensa? Ikatlo, malaking bahagi ng ekonomiya ng China ang nakadepende sa pag-export ng kanilang mga produkto sa iba't ibang mga bansa. Kapag nilusob nila ang Taiwan, malamang gagamitan sila ng mga economic sanctions. Maaring higpitan o ipagbawal ng maraming mga bansa ang pagbili ng mga produktong gawa sa China na maaari namang magdulot ng matinding krisis sa ekonomiya ng China. Kaya naman hanggang ngayon, nananatiling isa ang Taiwan sa mga pinakamapanganib na mga flashpoint o maaaring pagsimulan ng kaguluhan sa buong mundo. Para sa US, mahalaga ang Taiwan upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa Asia at maprotektahan ang kanilang mga kaalyado. Para naman sa China, ang Taiwan ay hindi lamang isang simpleng isla. Para kay Xi Jinping at sa CCP, ito ang huling bahagi ng China na kailangan nilang mabawi upang tuluyang maisara ang isang mahalagang kabanata sa kanilang kasaysayan. At habang patuloy na lumalakas ang tensyon sa pagitan ng US at China, mas lalong tumitindi ang pangamba ng maraming mga bansa na baka isang maliit na pagkakamali lamang ay sumiklab na ang isang malaking digmaan. Kaya nang balaan ni Xi Jinping si Donald Trump na kailangang mahawakan ng maayos ang Taiwan issue, hindi lamang ito isang simpleng diplomatic warning. Isa itong paalala kung gaano kadelikado ang sitwasyon sa Taiwan at kung paano ito maaaring makaapekto sa kinabukasan ng buong mundo.